Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Maternity Benefit or tinatawag nila na MAT2. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang ss.gov.ph. And then i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At pagkatapos dito, i-click nyo na lang po itong login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. And by the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, may video na po akong ginawa kung paano magkaroon ng user ID at password online. So ilagay nyo na lang po dito at kung meron na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So kadalasan sa inyo, itong one-time PIN through SMS lang yung makikita ninyo. Baka magtaka kayo bakit may time-based one-time password na nakalagay sa akin. By the way, kung gusto nyo gumawa ng time-based one-time password para hindi nyo na kailangan ng OTP sa inyong cellphone number, may video na po akong ginawa dyan kung paano gumawa ng time-based one-time password. At para naman sa mga nahihirapang mag-login dahil nawala yung mga cellphone number nila, may mga videos na rin po akong ginawa kung paano mag-login kahit nawala yung cellphone number ninyo. So i-click nyo na lang po itong Get PIN. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so kung ano yung OTP na marireceive ninyo sa mga cellphone number ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya niyan, 063824, so ito yung OTP na na-receive ko, so ito yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po itong login. At may makikita po kayong data privacy notice dito. So basahin nyo na lang po lahat yan, scroll down nyo na lang po. At pagkatapos dito sa baba, may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. So dahil gusto nating mag-apply ng SSS Maternity Benefit, so i-click lang natin itong Maternity Benefit. Ito po. And then mapupunta na tayo dito sa pag-a-apply ng SSS Maternity Benefit. So make sure guys naka-apply na kayo ng maternity notification or yung tinatawag natin na MAT1. So para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung MAT1, ito po ay isang notification kay SSS or parang i-inform nyo lang na buntis kayo at maglalagay lang kayo ng estimated date of delivery ninyo. So may video na po akong ginawa kung paano mag-apply ng SSS Maternity Notification or yung tinatawag na MAT1. So tingnan nyo na lang po sa description box ng video na to, ilalagay ko na lang po yung link doon. So bali ito yung page ng MAT1 or yung Maternity Notification. Para naman sa Maternity Application or yung tinatawag na MAT2, so i-click lang natin itong Maternity Application. So ito po. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa maternity application. So may mga important reminder dyan. So basahin nyo na lang po lahat yan. And make sure guys, dapat meron na kayong active na disbursement account. So pwede pong GCash, Paymaya, ganyan. Pwede po yan. Kasi kung wala pa kayong active na bank account or mga e-wallets na nakaregister sa inyong SSS online account, may makikita po kayong ganito dito sa baba na wala pa daw kayong na-register na bank account or e-wallet sa inyong disbursement account. Pero kung meron na kayong bank account or e-wallets na nakaregister sa inyong SSS disbursement account, ganito na po yung makikita ninyo. So, pwede kayong mag-fill up dito, ilagay nyo po yung date of delivery ninyo. Tapos, number of pregnancy ninyo. So, kayo nang bahala kung kailan kayo nanganak, tapos pang ilang anak nyo na po yan. So, take note guys, may reminder dito, filing date must be within 10-year prescripted period from the date of delivery. Maging miscarriage, emergency, termination of pregnancy. Pwede po yan, basta 10 years. At dapat meron kayong hulog ng at least 3 months sa inyong qualifying period. At kung nalagay nyo na yung date of delivery tapos yung number of pregnancy, click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa pagpili ng type of delivery. So kayo nang bahala kung live childbirth, miscarriage ba, stillbirth. So kayo nang bahala kung ano yung type of delivery ninyo. So kagaya niyan, live childbirth yung pinili ko. Tapos dito, kayo nang bahalang pumili kung solo parent kayo, i-click nyo na lang po itong solo parent. Tapos kung meron kayong na-click na
allocated leave credits, doon ito makikita sa maternity notification or yung MAT1. Kung meron kayong inallocate sa leave credits inyo, i-click nyo na lang po ito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa disbursement account. So kung marami kayong bank account or e-wallets na nakaregister sa inyong SSS, marami kayong makikita dyan. Pero sa akin, GCash lang yung nakaregister. Kaya ito lang yung pipiliin natin. Sa mga nagtatanong kung pwede ba ang GCash sa maternity benefit, yes po, pwede siya sa salary loan at calamity loan lang, hindi pwede ang GCash at mga Paymaya, yung mga e-wallets na yan. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, already separated from employment. So kadalasan naman nag-a-apply dito ay voluntary at self-employed. Kasi kung employed kayo, yung employer na ninyo yung mag-a-apply ng maternity benefits ninyo. So hindi nyo na kailangan mag-fill up dito. Pero kung voluntary kayo or self-employed, so kailangan nyong i-click itong box katabi ng already separated para ma-checkan. At pagkatapos nyo maklik, automatic pong lalabas itong name of your last employment. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos lalabas po lahat yung employment history ninyo. So piliin nyo po yung employer ninyo na pinakahuli ninyo na employer, yun po yung pipiliin ninyo. At pagkatapos kung nakapili na kayo, automatic pong lalabas yung information about sa employer ninyo. Tapos makikita nyo yung employer ID nila, tapos yung employer address. So kayo nang bahala dyan kung tama yung last employer ninyo yung nakalagay dyan, kung tama ba. Tapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng date of separation from employer. So ilagay nyo po kung anong petsa kayo last nagtrabaho doon. At pagkatapos kung okay na at nalagay nyo na lahat at na-review nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-upload ng supporting documents. So yung document na hinahanap nila ay yung childbirth. So kailangan ninyong mag-submit ng proof of childbirth. So pwede nyong i-scan yan or picturean nyo. Basta make sure guys, klaro at nababasa lahat ng mga details na nandoon. So pagkatapos i-click nyo na lang po dito, tapos i-upload nyo po yung picture or scan copy ng proof of childbirth. At pagkatapos ninyong ma-upload at may makikita na kayong ganito na may check na, so pwede na po yan. Basta make sure lang klaro at nababasa lahat ng mga details doon. Advice ko sa inyo, mas maganda ipascan nyo na lang po para mas klaro talaga. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3 ang pag-review. So makikita nyo po dito yung number of days tapos yung estimated amount of benefit. So scroll down nyo na lang left and right, makikita nyo na po yan. At pagkatapos kung okay naman lahat at na-review nyo na, i-click nyo na po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, scroll down lang natin yan pababa at basahin natin lahat yung mga nandyan. At kung wala naman problema at agree naman tayo, punta na tayo dito sa pinakababa at i-click lang natin itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-submit ninyo ng maternity benefit application. So merong date dito tapos merong transaction number. So screenshot nyo na lang po to at pagkatapos mag-antay daw kayo ng 12 calendar days. So i-check nyo na lang po from time to time yung bank account or e-wallets na na-register nyo sa disbursement account inyo kung may pera na bang pumasok doon.